may nasagasaan ako ng hindi ko namamalayan. Guys, marami kayong matututunan dito. So kahapon po, may nag-message sa akin. Sabi niya may gusto lang siyang i-share about dun sa video na in-upload ko na manifesting. Diba nag-upload po ako ng video about New Age manifesting being demonic. Kung hindi niyo pa napapanood, ito yan. Ganito po yung pagkakasabi niya sa akin. Alam mo ba, Sir King, kaya may mga taong galit doon sa comment section about doon sa video mo na manifesting is because nasaktan mo sila. Nasagasaan mo yung business nila. So, yung sinabi ko nasagasaan kanina, hindi po ako nakasagasa ng gamit ng sasakyan, but may nasagasaan daw akong business at ito yung New Age movement or New Age spirituality. At itong taong to na nag-message sa akin ay part ng New Age movement or New Age spirituality dati. Kaya sabi niya sa akin, ang laki ng kinikita nilang pera dyan, kaya maraming magagalit doon sa video mo na yon. This is the interesting part. Dahil po concerned siya, sinare niya yung personal experience niya nung nagpa-practice pa siya ng New Age spirituality. So itatry ko po ikwento sa inyo yung mga importanteng bagay na naalala ko sa mga sinabi niya because I believe na makakatulong to sa spiritual growth ninyo. Kaya makinig po kayo maigi. Pangalanan natin siyang NA or New Age. Wala, yun lang naisip ko. Kasi obviously, bawal natin siya pangalanan for privacy and protection. So si NA po, sabi niya ay napasali siya dito sa New Age spirituality sa lowest point ng buhay niya, nung nasa lowest point siya ng buhay niya. Tapos kapag sumali ka daw dito, parang ma-achieve mo yung higher consciousness. Tapos ginagamit daw nila dito yung New Heaven, New Earth, animal spirits, spirit guides, tapos may nabanggit pa siyang dimensional, 5-dimensional, higher dimensional, plant medicine, pati yung tarot card, may nabanggit din siyang healing, yung Reiki healing, at Theta healing or Theta ata yun, Theta healing. Hindi ko alam guys, tama nyo na lang kung mali yung sinasabi ko. Wala akong idea dyan eh. Theta healing, tapos yun, muntik na daw siya talaga. Kaya nung nakapagbasa daw siya ng Bible, sobra yung iyak niya, sobra yung pasasalamat niya kay Lord kasi inalis siya ni Lord doon sa sobrang dilim na ideology na yon. Kasi muntik na daw siya mag-enroll ng course sa yon, yung Theta Healing or Theta Healing, di ko alam anong pronunciation yan. Muntik na daw siya mag-enroll ng course doon. At after mo daw matapos yung course na yon, magiging self-healer ka. Kaya mong pagalingin yung mga taong may mental anxiety, may mental depression, kahit daw yung physical disease, kaya mong pagalingin. Without the help of the Lord Jesus Christ, kaya mo daw gawin yon na walang tulong ng Diyos. Kumbaga, healing through your mind. Ikaw mismo, kaya mo magpagaling. Yan ang New Age spirituality. It's all about you, your mind, your consciousness. Grabe. Alam nyo nung pinapakinggan ko, kasi yung convo namin ay voice message, nataas balahibo ko. Hindi dahil sa takot kundi dahil grabe, may ganito pala. Tapos sinabi niya, nag-enroll din daw siya dati lagi sa meditation, sa yoga, nakakala niya enlightenment, pero hindi pala. Tapos one time, may nagpakita daw sa kanyang anghel. Sa sobrang, alam nyo, na-achieve na yung higher consciousness. May nagpakita daw sa kanyang anghel na ang pangalan ay Uriel. Anong sabi sa Bible? Even the demons, even Satan disguises himself as an angel of light. Grabe no? Kasi itong New Age spirituality daw ay kinokopya talaga lahat sa Bible. Which is gawain ni Satan, di ba? Kasi Satan cannot create something. Kaya yung mga ginagawa ng Diyos, ginagaya niya at kinokorap niya. Again, this is not from me This is from someone na talagang nakasali dito sa New Age spirituality na to. Kasi lahat daw talaga yan. Numerology, astrology, horoscope. Dumating pa daw sa point na nagpa-psychic siya para makausap niya yung nanay niyang namatay na. Kaya sobrang pasasalamat niya talaga sa Panginoon. Kasi inalis siya dito sa sobrang dilim na community na to, na ideology na to. Kasi inalis siya dito sa spiritual bondage. And ito pa nabanggit niya. May tinatawag silang new moon. New moon. At sa tuwing new moon daw, parang may orasyon sila. Magsisircle sila. Parang bibilog sila. Tapos magmamanifest sila. Tapos may isa siyang kaibigan
na umamin sa kanya na matagal nang kasali sa New Age spirituality, na isa daw siyang shaman or witch. Tapos sabi niya, kapag shaman or witch ka daw sa New Age spirituality, para kang ano daw, cool or astig ka. Kasi may power ka daw eh. Kasi connected ka daw into spirits. At ito pa, sabi daw ng shaman na to, meron silang witching hours. May witching hours pa oh. Ang witching hours daw nila ay 12 a.m. to 3 a.m. Kapag may gusto kang i-curse or i-torment, sa gentong oras nila ginagawa yon. But do not be afraid, guys. If you are a believer of Christ, you have the Holy Spirit in you. Christ is in you. So no weapon shall prosper against you. Okay? And itong shaman daw na to, ay hindi rin alam. Hindi siya aware sa spiritual warfare. Kasi nga, obviously, deceived ni Satan. Nalinlang ni Satan at ginagamit ni Satan. And malinaw sa Bible that we are in the spiritual warfare. Diba? We are not battling against flesh and blood, but against principalities, dark forces, yan yung mga evil spirits. So dalawa lang yan eh, di ba mga kapatid? Kung hindi ang Holy Spirit ang nasa loob mo, ano ang opposite nun? Evil spirits. Kaya sobrang importante na aware tayo kung sino ang kalaban. Sobrang importante niyan sa Christian life, pati yung discernment. Ito pa matindi sa mga shinare niya. Isang araw, nung bago pa lang siya sa New Age spirituality, may isang teacher daw, Australian teacher. Teacher, so hindi ko alam kung shaman ba yun. Basta teacher yung binanggit niya eh. Teacher daw, ang sabi sa kanya, I will show you my power. Sabi nung teacher daw, mag-astral travel daw siya. And then, sasabihin niya dito kay NA kung ano yung suot ng damit, anong kulay ng suot ng damit niya, ano yung damit niya, kung saan siya naka-face sa bahay. Australia na. So, Australia. And then, after daw nun, tama lahat. After nung astral travel daw, nag-astral travel daw siya. Tapos sinabi sa kanya, oh, ito yung suit mo, dito ka nakatapat. 101%. Tama daw lahat ng sinabi. Kaya paniwalang paniwala siya. So mga kapatid, Satan can perform signs and wonders to deceive people. Kaya kailangan po nating mag-ingat at mag-pray ng discernment. Alam niyo po kung bakit? Kasi sobrang hirap daw i-identify na yung isang tao ay kasali sa New Age spirituality. Alam niyo daw kung bakit? Sabi niya kasi, minsan tama yung sinasabi, minsan nagko-quote ng Bible verse, naniniwala sa Diyos, pero madalas daw ang sinasabi nila ay naniniwala sila sa higher power. Ayan, kapag yung tao ay sinasabi naniniwala ako sa higher power or the universe, doon sila lagi daw nagpapasalamat. Sabi, thank you universe. Hindi sinasabi yung God, yung name na God. Hindi. Laging higher power, higher source, the universe. Yan yung isa sa signs na yung tao na yan ay kasali sa New Age spirituality. So yun lang mga kapatid. I think this is a very important information na kailangan kong i-share sa inyo para maging aware din kayo. Kasi alam niyo po, ngayon walang nalaman yung mga bagay na yan. Sobrang liit lang po ng knowledge ko about New Age spirituality. Akala ko nga, belief lang yan eh. May community pala, yan oh. Nasagasaan ko daw sila, yung business nila. Kaya galit, may babasa kayo sa comment section, galit na galit. Yun pala, maapektuhan yung pinagkakakitaan nilang very occultic practice, very demonic practices. But I praise God kung nasagasaan ko man yung community ng New Age spirituality na yan because that is from the devil, obviously. And I praise God dahil sa video ko na manifesting, maraming kapatid sa pananampalataya ang namulat. And I praise God dahil sa video na yon, nalaman ko tong mga bagay na to for my spiritual growth, for my awareness. Lastly, para doon sa mga kapatid ko sa pananampalataya dyan na nagko-comment na, hindi, mali. Nagiging pharisee ka na. Halos lahat na. Dinedemonize mo na. Can you please, panoorin nyo muna yung video, yung context ng video. Kasi nandun na mismo sa video na yun eh. Na yung definition ng New Age manifesting, di ba? And mababasa nyo, demonic talaga eh. Because self-centered, being prideful na yun eh. Di ba? Pero hindi ko alam kung gina-justify nyo lang. Hindi ko alam. I don't know you. Kung ginagamit nyo yan, yung word na yan. Understandable pa kung ang magsasabi ay unbeliever. Di ba? Sasabihin ng unbeliever, hindi, lahat na lang issue sa inyo. Lahat na lang, mga religious people. Lahat na lang, mali. Understandable kung unbeliever yun. Di ba? Kasi spiritually dead people,
will not understand spiritual things. New Age manifesting po ang context at ang topic. Kaya huwag na po kayo maglapag ng mga verse na may word na manifest. Tapos sasabihin na, hindi masama yung manifest kasi nasa Bible. Ayan, no? Ang layo. Okay, ang layo po. Always understand the context. At yun lang. I expect na itong video na to will be hated. I expect attack from the enemy. But praise God, kasi yung strength ko hindi nanggagaling sa akin. My strength comes from the everlasting God, the Almighty God. So, bring it on. And mga kapatid, pray for discernment. Kasi sa mga ganitong bagay, kailangan ng matindi-tinding discernment. Kasi sabi nga ni NA, may mga Christian daw, tinatawag nila ang sarili nilang Christian, pero unconsciously, unknowingly, hindi nila namamalayan, ginagawa nila yung mga New Age spirituality practices. Always remember, the devil is cunning and crafty. He can transform himself as an angel of light, na to the point na ang hirap na i-discern. But, if you ask for discernment, if you pray for discernment, kapag binabad mo yung sarili mo sa salita ng Diyos araw-araw, ibibigay ni Lord yan. Madali nang i-discern yan kung ito ba ay from God or from the devil. Amen? And grabe, alam mo, grabe, kung malalaman lang ng humanity, kung sino talaga yung totoong kaaway natin, I think lahat ng tao magbabasa ng Bible. But then, yun nga, magaling si Satan, magaling siyang mag-masquerade. Imagine,